inyong pumabang lingkod. Public Service. Dito lamang yan sa ating Sunday program, mga ating Saturday Live. Agapoy po ang inyong abang lingkod, 61 years in the service to the community. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At dito lamang yan sa ating Fun Saturday. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga nakikita ng mga taong nasa labas ng Pilipinas. As the world sees the country today, ano ang kanilang mga sinasabi, ano ang kanilang mga opinyon, ano ang kanilang haka-haka, ano ang kanilang conclusion, ano ang tingin nila diyan sa Pilipinas. Sad to say, kung tayo po'y nandyan sa loob ng Pilipinas, hindi natin actually nakakita yung overall concept, ang pananaw ng sambayanan o ng sandaigdigan sa atin collectively diyan sa Pilipinas. Sino tayo? Who are we as Filipinos? Sa mata ng mga dayuhan, meaning people outside the country. Ideally, ang Pilipinas supposed to be, sabi ko na nga, ideally supposed to be, kung natahak lamang ng Pilipinas ang landas na sinimulan nito way back during the American period, from 1898 up to 1946. Kung naituloy lamang natin ang landas na ipinapanuto sa atin ng Amerika, baka wala tayo nitong mga PDAF, baka wala tayo nitong mga ghost projects na ito, baka wala yung mga ganyan. And altogether, ang ekonomiya ng bansa ay maganda at ayon sa projected economy of the country from the time of the American Commonwealth period. Sana maganda. Pero, sabi ko na nga kanina, but subalit, merong problema. Sadly, ang ating political landscape ngayon is dominated by family dynasties, powerful elites, struggling majority of poor and needy Filipinos. Yun ang masaklap dyan yung mga tatlong yan political dynasty, mga kalawang sa gobyerno, yung mga powerful elite, yung mga naging kasangkapan ng mga politiko ng mga cronies na namayagpag at nagpatakbo ng ekonomiya ng bansa to the direction that they wish. At the end of the line, ang struggling, ang naghihikahos, ang naghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Pag-uusapan natin, let's dissect. Pag-uusapan natin, busisiin natin ang gusto. Itong issue na ito, baka sakali na makatulong ang programang ito na ikangay makapagbukas ng mata, ng kaisipan, ng pagninilay-nilay man lamang ng ating mga kababayan, especially the majority na siyang nagre-renda sa hinaharap sa future ng bansa natin. Kung tayo ay nabibilang sa minorities, you, me, and all of us here in the program, nakaiinis, nakagagalit, nakasusulasok ng damdamin na hindi ito ang direksyon na ating gustong tahakin Look, for example, the current condition of economy in the country. Ito yung mga factual ito Walang bola rito, walang haka-haka rito, walang pagtansya rito. These are all facts. Tumataginting na katotohanan na kung mapangangalagaan natin, baka ito na ang magandang kinabukasan ng Pilipinas. Let's talk about the automotive industry, for example.
yung mga sasakyan. Alam ba ninyo na ang industriya na ito ng mga sasakyan sa Pilipinas, ang isa sa pinakang mauunlad income-generating industry in the country today. Kaagapay na riyan yung income ng mga OFWs. But the fast-moving, higher growth na industriya sa Pilipinas ay ang industriya ng automobile, mga sasakyan. Tingnan ninyo ang mga records na itong nakalap natin. Ito lamang na panahon ni Marcos, gawa nung nakalipas na panahon, 6 na taon ni Rodrigo Duterte, ayoko nang sabihin wala tayong pinapuntahan kundi ang mga manikluhod kay Xi Jinping in the last 6 years of Rodrigo Duterte. Talagang pinagsikapan niya na maging tuta ni Xi Jinping. Now, at least, bagaman may backpack na dala si Mr. Marcos, but at least, in terms of economic growth of the country, may nakikita akong anag-ag. For example, sabi ko na nga, of all the industries in the country, ang isa sa pinakang mataas na generating income ay galing sa automotive industry sa bansa. Nitong nakalipas na taon lamang, 2024, ang growth o kaya pag-unlad ng income sa automotive ay 10.5%. 10.5% ang growth. Dumami ng ganyang kalaki. At ang monthly production ng mga sasakyan, yung mga, alam ba ninyo na may manufacturing plants tayo sa Pilipinas. Nung araw, natatandaan ninyo, nag-iimporta ang mga Silverio ng Toyota. Nung araw, naalala ninyo? Kaya lamang ng panahon ng Marcelo, na-discarril ang Silverio. Na-discarril yung Toyota. Ngayon, diyan sa Laguna, hindi na mga asukal ang itiyatanim riyan. Mga planta ng mga sasakyan, 35% ng monthly production ang nararagdag diyan sa automotive industry sa bansa. Yan ay noong nakalipas na 2024 lamang. 2024, sabi rito sa report ng ating economic survey ng Pilipinas, 2024 finishes very strong in the new vehicle sales. Ang growth nito ay almost 9% sa buong taon ng 2024. Ngayong taon, 2025, eto na. Sa unang 8 buwan pa lamang, from January to August, nitong 2025, ang pinagsanib na sales ng automotive manufacturing companies in the Philippines ay tumaas ng matindi. 8.7% sa unang 8 buwan ng 2025 ang itinaas sa income both in manufacturing and sale ng mga sasakyan diyan sa bansa. Ang electric vehicle, for example, ay isa sa mga pangunahing mga sasakyan na ibenta 30,000 from January only to July. The last 7 months ng taon na ito, electric vehicles sa bansa, malaki ang ibinenta. Bakit? Sabagat yung gobyerno natin riyan may mga incentives na ipinagkakaloob. Mga zero tariff sa manufacture and sale ng mga sasakyan. Ang pangunahing mga brands na ito ayon dito sa record na nakuha natin ay Toyota at saka Mitsubishi. So sa madaling sabi, internally, ang ekonomiya ng Pilipinas ay maganda. Wala tayong political color dito sa pagsabi ko na ito. Ang aking sinasabi lamang, plain and simple, ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, from last year 2024 hanggang ngayon, nangunguna sa income-generating industry ang automobile. At hindi lamang yan. Hindi lamang automobile ang ating dapat na tingnan.
Overall, ang GDP, ito yung Gross Domestic Product, ito ang mga pinagsanib na mga pinagkitaan, income ng Pilipinas sa iba't ibang mga sources. Kasama na itong automobile, kasama na ang agriculture, kasama na ang fish, etc. etc. Kasama na yung outsourcing. Ang growth ng gross domestic product ng Pilipinas umabot ng 5.6% ngayong taon na ito. Sa nakalipas lamang na 7 buwan, January to July, tumataas ang kinikita ng Pilipinas gross domestic product to 5.6%. Maganda. Ayon dito, ang mga drivers nito, ang mga nagsusulong nito, ay ang domestic demand ng mga Pilipino. Umiikot ng mabilis ang pera sabagat maraming pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya lamang, merong mga challenges. Ito ang bat dito sa usapin natin ngayong araw na ito. How the world sees the Filipinos, or the Philippines, and who are we as Filipinos from the eyes of the world. Ideally, sabi ko na nga, fastest growing economy ang Pilipinas. But, ito na ang but, yung mga challenges natin. Number one dito ay ang ating political risks. Ito yung mga iskandalo na ngayon ay kasalukuyang kumukulapol sa gobyerno ni Mr. Marcos. Iskandalo ng mga flood control. Isa lamang sa mga challenges ng administrasyon na kasalukuyan. And of course, matindi ito. Matindi sapagat may epekto ito sa ekonomiya ng ating bansa. Wag lang masyado dito sa inflation natin sapagat hindi natin problema ang inflation ngayon sa bansa. Sapagat kontrolado rin ang inflation sa bansa at 2.17% lamang ngayong taon na ito. Sa madaling sabi, tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero gatiting. Kung ikukumpara mo sa inflation sa iba't ibang mga panig ng daigdig sa mga bansa ng daigdig. So hindi natin problema yan. Ang problema natin, ang politika sa bansa. Naalala ko tuloy si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Etong si Justice Tiham, madalas na nagpapadala ito ng mga kumbagay food for the brain, pagkain ng utak. At pinahahalagahan ko yung mga bawat padala niya sa akin sapagat kapupulutan natin ito ng aral. Kaya nga ba't sabi ko kay Justice Tiham, Mr. Supreme Court Justice, retired na ito by the way, can I use some of your food for the brain? Baka sakaling gamit nating pukawin ng puso, damdamin ng ating mga kababayan. Sabagat, sabi ko na nga, dahilan dito sa political risks, ito'y challenges sa bansa. Yung konsepto natin sa buong Pilipinas sa loob ay iba sa mga konsepto ng taong nasa labas. For example, in my case, nasa labas ako ng Pilipinas. Kumbaga yung mga minute details sa loob, hindi ko nakikita yan eh. Ang akin ay overall conception, pananaw ng daigdig sa Pilipinas. Mabuti ba? Masama. Lahat ng mga ito ay nasa mga pahayag na binigay sa akin ni Supreme Court Justice Noel Tiham. Sabi niya, marami sa atin ang anong tawag niyan, kumbaga sa English ay resilient. Kumbaga nahirati na tayo. There you are. Naging numbed. Naging anong tawag niyan sa Tagalog? Naging kaya na nating tanggapin
yung mga paghihirap. Numb na tayo sa kahirapan. Nahirati tayo sa government run like hell by Filipinos. Naalala ko tuloy, just a bit of history. Balikan natin yung panahon ng American Commonwealth. Pinagmamalaki ito ng aking tatay sapagkat yung tatay ko ay pinagmamalaki niya. I'm the first Filipino, I am the first American educated Filipino principal. Naging principal kasi ang tatay ko at naging supervisor sa Department of Education noong araw. American time. Sabi niya, maganda yung palakad na itinuro ng Amerika sa Pilipinas. Nakita naman ninyo, as an example, yung seat of government na lamang sa Manila na ginawa ni urban planner Burnham. Remember sa Baguio, siya rin ang nag-layout ng syudad na yan. Kaya may park dyan, Burnham Park. Ang Manila, ang Luneta area, for example, naandyan ang sentro ng government of the country during American period. Kaya nakakita ninyo yung mga Roman architecture dyan, yung ngayon ay Metropolitan Museum, etc. Maganda ang disenyo. Kaya lamang nang dumating si Mr. Manuel Quezon, it's better to be run like hell by Filipinos. Kaya ngayon, sabi nga ni Mr. Tiham, many of us have a big problem, tayong mga Pilipino. Kasi some of us are resilient slaves who are addicted to sufferings. Kumbaga nasanay na tayo sa kahirapan eh. Kaya akala natin yun na ang normal. Yun ang sabi ni Supreme Court Justice Noel Tiham, which is correct, which is true. Makikita naman ninyo. Pumunta kayo sa Tondo, pumunta kayo sa mga suburban areas. Wag na lang doon sa BGC. Wag na doon. Pumunta kayo sa slum areas kung tawagin natin. The resiliency of these slaved Filipinos addicted to sufferings. Nasanay na tayo, ala na tayo reklamo, akala natin yun na ang normal. Hindi natin iniintindi, wala na sa isip natin ang evils, ang demonyo ng materialism, ang extreme greed for wealth. Akala natin, normal na kay senator, kay congressman, kay engineer, ang mangurakot, flood control, fake projects, undergrade projects. Hindi na natin iniintindi ito eh. Kasi sa atin kasi, normal na itong mga demonyo na ito rin. Kibit-balikat na lamang tayo. Ang akala natin yung corruption is a common way of life. Normal na pamumuhay ang korupsyon. Sabi ni Supreme Court Justice Noel Tiham. Which is true. I agree totally, 1,000%. Na pagkakamala natin na ang korupsyon ay hindi normal. Ang korupsyon ay masama. Kaya nga't ngayon ay nabuklat ang isip, ang mata ng ating mga kababayan. And I hope ang ating mga current generation ay magising din. Kaya lamang again, I warn you, marami akong mga nakikita riyan ng mga kabataan natin. I don't know kung bayad ni Xi Jinping. May mga dala silang mga red banners na may mga dalang mga hammer and sickle. A symbol of communism. Pag-ingatan natin ito. Sumama tayo doon sa mga nasa kalsadang nakaputi. Huwag tayo doon sa mga nakaitim. Huwag tayo doon sa mga nakapula na merong hammer and sickle ang kanilang dibdib. Ingat tayo, bayan kong minamahal.
Nagkamali na tayo sa pag-isip na ang korupsyon ay common way of life sa Pilipinas. Huwag nating ipagkamali na ang mga makabayang salita ay tunay na makabayan kung ang hawak nila ay simbolo ng komunismo. Sabi ni Justice Tiham, ang korupsyon at saka ang walang katarungan sa bansa ay mga lason sa buhay at sa kaluluwa ng ating republika. Kaya ang kanyang palawagan, kagaya ng nabanggit ko kanina, at yun din ang dahilan kung bakit ginagamit ko itong material na ito ni Mr. Tiham, retiradong Supreme Court Justice natin, sa aking adikain, sa aking pangarap na baka sakali na makatulong tayo na mabuksan ang isip ng mga pepe, mga bulagat, saka mga bingi. Kailangan natin ang bagong hanay, ang bagong uri ng mga kabataan. Idealistic, patriotic, valuing morality and ethical character, honesty, responsibility, humbleness. Yun ang mga kailangan natin, especially sa mga public servants natin. Mga kabataan. Pero wag tayong kagaya ni Barsaga. Kagaya ko, may katok sa utak itong mama na ito. In fact, yung example ni Barsaga ay example din ni Robin Padilla. Kung bakit nasadlak ang mga ito diyan dahilan sa boto ng taong bayan na nag-aakala na sila ay normal na mga tao na makatutulong sa taong bayan, kumbaga numbed. Hindi na natin nararamdaman ang kahirapan sapagat sanay na tayo sa kahirapan dahilan sa mga taong kagaya nito. Mantaka mo, yung sabi ni Barsaga, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Bakit ito nandiyan pa sa Kongreso yung mama na ito? Hindi ba kayang tanggalin ang mga ito? Anti-Pilipino ang ugali nito. Yung kasalukuyan nating grupo ng mga corrupt, inept, mga tamad, mga incompetent public servants natin. Kung titingnan natin ang mga ito at nagtatanong tayo, bakit sila nandiyan sa pwesto? Again, balikan natin ang ating sarili. Some of us who are, sabi ni Mr. Tiham, resilient, who are addicted to sufferings. Sila ang mga dahilan kung bakit naandyan ang mga tao na ito. Makakagaya ni Sara Duterte, Robin Padilla, Kiko Barzaga. Bakit ko isinama si Sara Duterte? Because before I was thinking na sapagat ito ay nag-aral, abogasya, graduado ng abogado, akala ko talagang may laman ng utak eh. Hindi ko minamaliit ang inyong Vice Presidente. Pero tingnan na lamang ninyo ang kanyang karakter, ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga pagsalita, ang kanyang mga katagay, etc., etc. Tingnan ninyong maigi. Ang pinag-aralan niya ba ay nasa ulo niya o nasa tiyan? Pakinggan natin. Vice Presidente ninyo ito. Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, Presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging Presidente. Guilty ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. May laman ba ang utak ng taong kagaya niyan? Vice Presidente niyo yan, ha? Now, ang tanong, bakit nakaluklok sa pwesto itong mga ito? Again, balikan natin ang sinabi ni Mr. Tiham. Marami kasi tayo riyan
ang mga taong nahirati na sa kahirapan at naandyan din ang mga lakas, ang power, ang kapangyarihan ng mga taong kalaban ng tunay na lipunan. Ang kapangyarihan ng mga cronies, ang kapangyarihan ng political dynasties. Even if you're not qualified, nandyan nakaluklok sa pwesto. Sara Duterte. Pagkatapos may senador ka, ha? Naalala ko tuloy nung ako'y maliit ang bata, ang mga senador, pinagpipitaganan ko nung araw. Mga dekampanilya, mga abogado. Ngayon, Robin Padilla, Congressman Kiko Barsaga. Diyos ko, patawarin tayo. And then, yung mga qualifications nitong mga nakaupo riyan. Tingnan nyo lamang ninyo mga kababayan ko. Nasabi ko na sa inyo, yung mga taong, I don't know, questionably kung bakit sila nandiyan, inept public servants. Bakit sila nandiyan? Because of us, the majority of us who voted. Na walang pagpapasubali, walang matibay na batayan ng pagpili, kundi, kilala ko ito kasi anak ito ni Rodrigo Duterte. Kilala ko ito kasi anak ito ng mayor namin dyan sa Cavite ng napakatagal ng panahon Sa kabila ng kanilang pagiging numbed, na walang asenso yung mga hinawakan ng mga ito, kundi nakulapulan ng mga pagnanakaw at iba pang mga criminal activities. Kumbaga itong mga ito, instead of asking kung paano tayo makapaglilingkod sa ating mga kababayan, efficiently and promptly sa mga mamamayang Pilipino. Hindi yun ang tanong Sabi nga ni Justice Noel Tiham, sabi niya, hindi yan ang tanong Ang tanong nito mga naghahangad ng pwesto sa gobyerno, saan kaya dito ang maganda ang racket? Saan kaya rito maganda ang racket? Congressman tayo, okay. Congressman tayo. Sabagat bumabalangkas tayo ng batas, dito tayo makapagnanakaw. Kailangan kausapin lang natin ang mga diskaya. Meron na tayong mga ghost projects. So saan ang racket natin? Magkano ang ating kikitain? Yun ang hangad ng mga tumakbo sa mga pwesto sa gobyerno sa resulta ng corruption investigation sa kasalukuyan. Instead of asking, dapat bang mapaglingkuran at gaano kabilis, gaano ka-efficiente ang serbisyo natin? Hindi. Saan tayo kikita? Kaya sabi ni Justice Tiham, greed, pagkagahaman, suba, hagas, pagkagutom sa yaman. Sabi sa termino ni Mr. Tiham, greed is a bottomless pit. Isang napakalalim na balon na walang katapusan ang paghahangad ng yaman ng mga tao na ngayon nakaupo dyan sa pwesto. Well, of course, puwera de los buenos, hindi ko nilalahat. Wala na yung public office, wala na yung public trust. Saan ang racket natin? Which is true. Aking hinihiram dito yung mga kataga ni Supreme Court Justice Noel Tiham, sabagat ako mismo ay naniniwala na tama yung analysis ng mga bagay na itong nagaganap sa politika natin sa bansa. Wala na yung very idealistic na mga pangarapin natin sa ating mga politiko.
sa ating pangarap nung araw, what our public officials must be. Yung Code of Ethics, wala na ito. Tingnan lamang ninyo ang mga senador natin sa mga mukha nila. Nung araw, nababanggit ko na ito sa programa natin, nung araw, nung si Sunny Escudero ay na-interview natin madalas nung araw sa DGXL, hanga ako rito. Mapakumbabang mama, mabait, dedicated public servant. Kaya noong nababanggit niya nung araw itong kanyang anak na nag-aaral ng abogasa at the time, si Escudero, sabi ko, another Escudero that probably I will salute in the future. Kaya lamang, parang yung Code of Ethics, yung ethical standards ng ating mga public officials, parang nakaligtaan ng ating mga public officials and even employees. Kumbaga, show me who your boss is and I'll be one of them. Ganyan. Wala na eh. Wala na tayong iniidolo. Kaya masakit. Yung priority supposed to be is public service, wala na. Public interest, wala na. Personal gain, yes. Public servants, kailangan ay professional, politically neutral, responsive to public and committed to democratic values and the rule of law. Sabi ni Justice Tiham, yun ang mga ideal public servants. Kailangan professional, political and neutral, responsive to the public and committed to democratic values and the rule of law. Wala na. Naandyan ang greed. Wala na yun. Wala na. Ang problema nito I doubt very much kung itong mga public officials natin, naalala ko na naman tuloy na andyan pa ba yung voice clip ni Sara Duterte? Yung sabi niya, honesty is not a part of public officials' qualifications. Oh. Saan ba yun? Honesty. Not a part of public of a government's qualification. Pakinggan natin sandali ito. Baka sakaling makapulo tayo rito. Sara Duterte ulit. Sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, di dapat ay meron din itong performance report at the list is ima-imali kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng tatlong pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang lungsod sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Well, walang requirement, walang nakasaad sa qualification ng isang public official ang pagiging tama sa asal, sa ugali at sa gawa. Honesty, hindi kasama riyan. Kaya nga ba't buti na lamang si Mr. Remulla ay muling binuksan sa taong bayan ang records ng SALN. Kailangang malaman natin ang kahalagahan nito, the salient provisions
of our Constitution, the significance of public officials' oath of office, ang kahalagahan ng statement of assets, liabilities, and net worth. Yan ay ilan lamang sa mga bagay na dapat na sinisipat natin ng husto sa bawat mga tao na nais pumwesto sa gobyerno. And kung may nawawala rito sa mga ito, sana wala riyan. Ngayon, sabagat nagkamali na tayo, sabagat sabi ko na nga, sabi ni Secretary Noel Tiham, tayo ay nahirati na. We've become resilient to slaves who are addicted to sufferings. Naging tahimik na tayo sabagat sanay na tayo Namanhid na ang katawan natin sa kahirapan na dulot ng mga tao na hindi naniniwala na ang serbisyo ay para sa tao at hindi para sa greedy ambitions. Ngayon, nandito na tayo sa kasalukuyang panahon. Meron tayong magandang ekonomiya na tumatakbo sa kasalukuyan. Kaya lamang may challenges tayong kinakaharap. Ito ay ang graft and corruption sa pamahalaan. So ano ang ating dapat gawin? Ano ang kailangang hakbang na dapat gawin nating mga kababayang Pilipino? Sabi ni Mr. Tiham, one way to counter the bad impression of eyes of the world sa hinaharap ng bansa natin, sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng sa katagan ni Mr. Tiham, revolution. Kumbaga pagbasura, pagtakwil sa mga toxic vices na dadadala ng ating mga public officials na ito. Kailangan ay pairali natin, makilala natin ang kahalagahan ng moral values, ng honor o kalangaran, dignidad ng ating lahing Pilipino. Sabi ko nga noong mga nakalipas na panahon, silence is not an option for us Filipinos. Ang ating buhay, tayo mga especially, kayo mga naandyan sa Pilipinas, ay nagsimula riyan sa Pilipinas at magwawakas diyan sa Pilipinas. So lahat ng mga bagay na nakakita natin sa ating kapaligiran must be important to us. So hindi pwede na tayo manahimik na lamang. At hindi pwede na hanggang ngayon ay manhid ang ating katawan sa kahirapan. Kailangan tuklasin natin bakit tayo naghihirap at ang kasagutan ay nakahantad na andyan ang kausa, ang dahilan ng kahirapan natin. Ang mga ganid, the greedy politicians. Bakit sila naandyan? By way of political or family dynasties. By way of cronyism. Bumibili ng mga boto natin, bumibili, pinupuwersa ng ating pluma, ng ating pen, upang sila'y muling ibalik, iluklok sa pwesto. Today, silence is not an option, sabi ko na nga. Very often na sinasabi natin many times in the past. Marami tayo mga options. At ako'y natutuwa, saludo tayo, sa bakat yung matagal ko nang pinananawagan. Simula nang umalumbukay ang issue ng korupsyon, even long before na sinabi ni Mr. Marcos na mahiyan naman kayo, alam ng taong bayan na ang korupsyon sa Pilipinas ay kakambal na ng administrasyon. Especially sa nakalipas na 6 na taon. Kaya nga ba't paulit-ulit natin sinasabi? Silence is not an option. At paulit-ulit natin sinasabi rin, ako'y namimiss ko si Cardinal Sen sabagat siya ang nakagisnang kong nagpasimuno ng Katolisismo sa bansa na sumalungat sa pamamahala
ng ating civilian government sa bansa. Buti ngayon, mukhang napapakinggan tayo. Sabagat mismo ang pamunuan ng simbahan ngayon, ang mga nangunguna sa mga pagbabagong kailangan matagal nang hinahangad ng ating mga mamamayang Pilipino. Salamat po sa pamunuan ng simbahan. At umaasa tayo na walang kalasan, walang taksilan, walang iwanan, ituloy ang laban. Kaya lamang, of course, again, word of caution sa mga kababayan natin. Tingnan natin maigi ang ating sinasamahan. Nakita ninyo noong September 21 sa Mendiola, hindi yan ang uri ng mga tao na nagmamahal sa bayan. Ang mga yan ay bayaran ng Chinese Communist Party. Sinabi ko na yan sa mga nakalipas na broadcast natin na ang pera ni Xi Jinping ay bumubusbus sa Pilipinas. Well, kumita kayo panandali. 3,000, 5,000, 10,000 sa mga leaders. Panandali ang aliw. Pera ni Xi Jinping. Ang adikain, wasakin ng gobyerno ni Marcos. Sabagat sa pagwasak sa gobyerno ni Marcos, naandyan ang pagkakataon nila na mailuklog sa pwesto ang kanilang mga bata, ang kanilang mga tauhan. No less than the family of Dutertes diyan sa gobyerno. Yan ang masaklap na katotohanan. Political corruption sa bansa. Una, because of political dynasty. So naandyan ang pag-asa natin. Salamat din sa mga miyembro ng ating business community. Sabagat itong nakalipas na araw, 34 na mga organisasyon riyan ang nanawagan kay Mr. Marcos. 34 business organizations. Aside from the church, aside from the students of our universities, eto na, salamat. Sumama na rin ang ating mga negosyante. Sila po ang may renda sa ekonomiya ng ating bansa. And remember, yung pinasimulan ko kanina, positibong pananaw natin. Economic growth ng Pilipinas maganda. Ang automotive industry sa Pilipinas ay pumapaimbulog ng mabilis. Ang gross domestic product ng Pilipinas ay gumanda. Ang inflation kontrolado. Beautiful signs. Kahit na nga ba run like hell by Filipinos, at least nakakakita tayo ng anag-ag. Nakakakita tayo ng ilaw sa gitna ng dilim. Economic growth ng bansa. Vibrant society. A call for people. Watchdog. Ito na ang katugunan riyan. Ang ating mga nasa business community, gising na rin. Salamat po sa kanila. Sa kanilang pag-asembleya ng kanilang mga samahan itong nakalipas na Oktubre 19. Sa isang formal na panawagan sa presidente, isinumitin nila ang mga punto na hinihin nilang gawin ng pamahalaan ni Ferdinand Marcos Jr. Makati Business Club, thank you sa inyong lahat riyan. Philippine Chamber of Commerce and Industry, thank you. Employers Confederation of the Philippines, salamat po sa kanila. At 34 na iba pang mga organisasyon. Sabi nila, ang kanilang panawagan to the President, address without delay the historic, massive, and unprecedented corruption scandal creeping our flood control and infrastructure projects in the country. We have contributed to the national funds through taxes locally and nationally and have paid additional assessments of taxes. Yet, billions of pesos supplied and intended to project our community from disasters. These have been squandered through the ghost projects of unscrupulous
and greedy individuals. Yun ang panawagan nila. And hopefully ito'y mapakinggan. Of course, ako'y naniniwala na may sinseridad sa puso ni Marcos na sugpuin, put to an end ang corruption, kung hindi man mawala, at least minimize ang corruption sa gobyerno ngayon. Otherwise, hindi niya siguro sisimulan sa kanyang sona pa man din ang pagbuyangyang ng issue na ito ng graft and corruption if he is not sincere na baguhin ang takbo ng gobyerno. Para sa akin, ang baraha ay nasa kamay nating mga nakararaming mga Pilipino. Salamat, meron tayong timeline na pinagkaloob dito sa mga ginagawa ng ombudsman, ng Department of Justice, maybe the NBI. Salamat at ang lahat ng mga ito in unison ay gumagawa ng mga hakbang. It's time sa ating sandigang bayan na kumilos. At ang ating pamunuan ng CBCP, ang ating Catholic Business Conference of the Philippines, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ay nagbigay din ng deadline. Nobyembre 30, meron silang panibagong mass rally. At sana mga ito ay makapagmulat ng isip, ng mata, ng puso at ng damdamin ng taong bayan. But again, my caution, piliin natin ang samahan natin dyan sa mga kalsada. Although kailangan natin ng mas maraming mamamayan, pero piliin natin. May kulay ang mga taong nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Kulay puti, kulay pink ang mga tunay na nagmamahal. Tingnan ninyo ang mga naka-green, naka-black, nakapula, hindi ko nila lahat. Pero ang mga ito ay coded uniform na mga laban sa pamahalaang Pilipinas. Watful, bantayan nating maigi. At salamat kay Supreme Court Justice retired Attorney Noel Tiham sa Food for the Brain. Salamat po sa kanya. At naragdagan ng ating kaalaman na ipaabot natin sa ating taong bayan. Hari nawa ng ating bayan na ang gumawa ng hakbang sa kabutihan ng ating bayan. Inside, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. At yan ang ating insights dito po sa FSL Today Saturday. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you, Raquel Balolong Paulson. Good morning.